Hello mga ka-Real Talk, Doc J po. Hindi doktor ng puso pero marunong makinig sa mga wasak na puso. Charot. Topic natin today, pag-ibig noon versus ngayon. Ano nga ba ang nagbago? At ano ang mga hindi dapat magbago? Kasi aminin natin, laging may comparison. Sabi ng mga magulang natin, noon, isang sulat lang, panghabang buhay na. Sabi ng Gen Z, SIM nga lang hindi pa ma-replyan. At sa mga LGBTQ community, noon bawal. Ngayon pwede na. Pero may ghosting pa rin Nung panahon ni na mama at papa, ligawan stage, may harana, may sulat, may sundo hatid. Parang eksena sa That Thing Called Tadhana. Slow burn, may feels, may hugot. Ngayon, hi, hello, DTF. Grabe, from Dear Future Wife, naging download the feelings real quick. Pero seryoso. Noon, mabagal, pero sigurado. Ngayon, mabilis, pero minsan, malabo. Noon, ang patunay ng pagmamahal, ipinakikilala ka sa buong pamilya. Ngayon, ipinost ka sa story. Pag may soft launch, ibig sabihin may something. Pag hard launch, ibig sabihin official. Pag archive, ay tapos na. Parang update ng relationship status sa Facebook. From in a relationship to it's complicated to who you. Sa totoo lang, malaking pagbabago ngayon. Ay may bukas na tayo. Mas vocal, mas expressive, mas aware. Noon, maraming LGBTQ+, ang tahimik lang. Ngayon, mas may tapang ng magmahal, openly. And that's growth. Pero kahit anong gender mo, anong label mo, pag hindi ka marunong rumispeto, kahit anong generation ka pa, red flag ka. Hindi porket Gen Z, disposable ang relasyon. Hindi porket millennial o boomer, toxic ang paniniwala. Ang totoo, walang generation ang may monopoly ng tamang pagmamahal. Bakit ba tayo laging nagko-compare? Kasi gusto natin maniwala na mas magaling magmahal ang panahon namin. Pero baka ang totoo, mas simple lang ang panahon nila at mas complicated lang ang mundo natin. Noon, dalawa lang tayo sa kwento. Ngayon, kasama ang Wi-Fi, ang algorithm, at 3,000 followers. Pressure is real. Hindi issue kung noon o ngayon. Ang issue, marunong ka bang mag-communicate? Marunong ka bang mag-commit? Marunong ka bang mag-heal bago pumasok sa panibagong relasyon? Kasi gaano pa kaganda ang love story kung unresolved ang trauma, mauwi ka pa rin sa sequel ng Hello Love, Goodbye. Hello Love, Ghosting. Ang tunay na pag-ibig, hindi nakabase sa generation. Nakabase ito sa intention. Respect over clout. Communication over assumption. Consistency over kilig. Kasi ang kilig nawawala
Pero ang character, yan ang pangmatagalan. So sa mga Gen Z, slow down. Hindi race ang love. Sa mga magulang, hindi ibig sabihin iba ang style, mali na agad. At sa LGBTQ+, family, you deserve safe, healthy at tunay na pagmamahal. At tandaan natin, hindi kailangang maging perfect ang relasyon. Kailangan lang maging totoo. Ako si Doc J, at sa susunod na masaktan ka, huwag mo muna i-post. I-process mo muna. See you next vlog.